Hello! Kumusta? And welcome back. This is Kanzaki B. Jane at sa araw na to, pag-uusapan naman natin yung mga posibleng paraan para kumita sa paglalaro at saka yung mga ino-offer sa atin ni Ronin Wallet para kumita. Before we proceed, disclaimer lang. This video is not a financial advice in any form. Please do your own research and I'm not a financial advisor. This video is only for entertainment and educational purpose only. That being said, let's proceed. Ang una ay SLP earning. Narinig mo ng tama? SLP earning na kinabaliwan ng karamihan nung panahon ng V2, nung kasagsagan niya. Kasi dati, 15 pesos yung isa. As of this recording, yung price niya ay 0.08 centavo. That's in peso. So, yung price niya so talagang bagsak na siya. Pero kapag naipon yan, posible pa rin kumita ng malaki-laki. So let's say example, meron kang 10,000 SLP. So nasa 800 pesos pa yun, 840, ganun yung price niya. So isipin mo na lang kung ako ang tatanungin, kita is kita, pwedeng makabawas ito sa bills natin every month kaysa sa paglalaro natin ng Web2 games kung saan hindi tayo kumikita, no? Ang susunod na way naman para kumita ay ang AXS or Token Weekly Rewards. So, bagong feature to. I think nag-umpisa lang to this month. So, para ma-check ito, click nyo lang yung Missions tab. Kapag nandito na kayo sa Missions tab, click nyo lang yung Weekly Rewards. Kasi may mga daily. Yung daily nakukuha lang natin dyan yung mga choice box, ganun. So, dito sa Weekly, bagong feature kasi, kapag check nyo yung all milestone, yung pang-5, so, 1, 2, 3, 4. So, yung pang-5 milestone, makikita nyo doon, kapag nakumpleto nyo, makakatanggap kayo ng 100 SLP. And then, yung pang-6, makakatanggap na kayo ng 50 MAXS. So, yung conversion nito, 1,000 MAXS is converted into 1 AXS. So, yung price value ng AXS natin ngayon ay 274 pesos. No? So, kung makukumpleto nyo yung weekly missions, makakatanggap kayo ng 50 MAXS. So, ako, nasa 5th na ako. So, tapos na ako sa 5th. Next na yung MAXS. Para makuha to, yung weekly missions, kailangan yung makomplete yan. Login within 5 days, login 5 days, tapos craft 2 Ronin, tapos craft 20 items, get a TS blessings, login 3 days. So, kumpletuhin nyo lang yan. Madali lang naman nakukuha yung mga yan. And then, at the end of the week, I think nagre-reset to every Wednesday. So, yun, makakakuha kayo ng MAXS at saka SLP. Kumpletuhin nyo lang yan. And then, the next way para kumita tayo is leaderboard rewards. So, yung leaderboard rewards natin is para malaman yung reward nyo, click nyo lang yung play, punta kayo ng arena, and then click nyo tong trophy at the upper right corner. So, makikita nyo yung reward, yung nyo dyan, yung ranking. So, yung by the end of the era, so, ngayon, epic era na kasi. So, kapag kinlik nyo yung era na to, makikita nyo yung possible rewards na makukuha nyo. So, yung rank ko is nasa 4,614. So, hanapin nyo lang anong rank kayo. So, nandito ako. By the end of this era, makakakuha ko ng 846 MAXS kung mamimaintain ko yan, no? So, kapag tumataas yung rank mo, mas maraming rewards ng MAXS yung makukuha mo. So, given those free tokens na pwede mo makuha every season, no? Kapag naipon yun, marami-rami din yan, no? So, every era, nag-iiba-iba yan. So, tapos na yung rare era. I think, nandito lang ako. 2,000. So, 966 MAXs na kuha ko ng rare era. And then ngayong epic, nasa 4,000 ako. So, after nun, yung mystic era, may chance pa tayo makakuha ng MAXs at saka yung mga avatar, tsaka borders, no? Kapag naipon yan, makikita nyo yung nakukolekta nyo dito sa may inventory. So, for this account, meron na akong 1,561 SLP. And then, AXS, mini AXS, so 900. At saka, dalawa yung nakuha ko kasi merong event na pag may nakakuha kang box, kapag in-open mo sila, may possibility na makakuha ka ng EMAXS, no? The next way para kumita is rune and charm selling.
So, paano ba tayo makakapagbenta ng runes and charms? Kailangan yung runes and charms nyo na ibebenta ay kagaya nito, may letter R. Paano ba nakukuha or paano ba nagkakaroon ng letter R yan? So, dapat mag-craft kayo gamit yung mga intermediate, yung mga may Ronin A at saka Ronin B. Kapag wala kasi yan, for example, ito, basic at saka yung beginner or yung intermediate lang, kahit ilang beses kayo mag-click dyan, hindi yan magkakaroon ng letter R. So, gamitin lang natin yung may Ronin A at Ronin D. Pero take note, kapag kinlik nyo yan, dyan kayo nag-craft, mababawasan kayo ng SLP. Kasi, yan yung method niya para mag-burn. So, for Ronin A, intermediate Ronin A, kailangan mong gumastos ng 100 SLP. And for intermediate Ronin B naman, kailangan ng 500. Pero less moon shards yung gagamitin. So, kung mas marami kayong moon shards versus SLP, I suggest doon na lang kayo sa A. Pero kung kailangan nyo ng maraming i-mint or marami kayong ika-craft, ito na lang yung Ronin B. Pero yun nga lang, mas mahal yung gagamitin natin na SLP. So, once na na-mint nyo na yan, once na nakapag-craft na kayo ng rune, punta kayo sa marketplace para makita nyo kung pagkano nyo sila pwedeng ibenta, no? For example, yan, marketplace. Punta lang kayo dito sa marketplace and then for example, magbebenta tayo ng runes and then filter lang natin na rare, ng epic kasi yun yung meron tayo at meron tayong reckless hunter. So, the lowest price na binibenta ngayon sa marketplace under reckless hunter is nasa $3.15. Please take note bago kayo mag-mint, merong gas fee or meron siyang mint fee na gagamitin. Papakita, ayan. So, yan yung mint fee niya for every runes na i-mint. Ako, nakabenta ako for this season ng I think 3 runes at eto sila. So, this was August 15 around 7:11 AM. So, nakabenta ako ng isang reptile rune. I think reptile rune, yeah. Reptile rune for 0.0038. Ito pa yung isa, another reptile rune, nag-duplicate kasi. That is 7:20 AM naman, so mabilisan lang. Same amount of ETH yung nabili. At isa na namang reptile rune. So this is round off na lang natin ng 0.004 ETH. So in total nun, parang nasa 0.01 ETH. So, ayan, ito siya. So, yung halaga niya is 972. Pero, may ginamit kasi ako ng gas fee. So, that's $2.5 I think, isa. So, that's 7.5 total na ginastos ko in peso. 420 din yung ginastos ko. Pero, kapag minus nyo yung ETH na nakuha ko versus dun sa ginastos ko, so, may 500 pesos pa din ako. So, ingat lang kayo guys kapag maglalagay kayo sa marketplace. Once na hindi nabili yan, and then natapos yung season, or mag-uumpisa na yung next season, mawa-wipe out yan. So, ibig sabihin yung ginamit nyong pang mint fee, hindi na mababawi. So, make sure na hindi man yung rune na ilalagay nyo at reasonable yung price. Okay? Para sa panglimang paraan para kumita, ito yung axie flipping na tinatawag, no? This is very risky. Please do your own research. Pagdating dito, masyadong delikado, kumbaga. Kasi, for example, ang ginagawa dito is magi-snipe ka ng axie na mura and then try mo siyang ibenta ng mas mahal. So, ang magandang example nito ay, kunwari, itong axie na to, binili ko to nung, I think, June 4. So, ayan, binili ko siya ng 0.011 for that price. Tapos, ginagamit ko siya. Pwede mo siyang gamitin, actually. So, ginagamit ko siya. And then, by the end of the season, ayan, may bumili. At binili niya sa halagang 0.018 ETH. So, if you would convert that, so yan, 0.018, that's 16,000. 1,677, no? That's in peso. Tapos, yung binili natin siya ng price value of 1,025. So,
Yung profit natin doon nagre-range ng 500 to 600 pesos, no? That's Axie flipping na tinatawag. Pero yun nga, masyadong risky kasi alam naman natin yung Axie by the end of the season, nagne-nerf sila, may binabuff sila. So, pwedeng yung binili mong Axie, mawalan na siya ng halaga by next season. So, ingat-ingat lang guys, lalo na sa mga Axie flippers dyan. Pero may pera pa din, no? May profit kung suswertein tayo. Pwede naman din yung, kunwari, itong Axie na to, sa halagang $1.66, kapag na-buff siya ng bongga by the next season, pwedeng yung price niya umabot ng $50 to $100, depende, no? So, kailangan marunong tayong tumingin ng Axie. At, yun lang. So, masyado na mahaba tong video na to. Ilalagay ko pa sana dito kung paano mag-stake, paano mag-farm ng RON, paano yung mga land staking. Pero gagawin na lang natin yon sa ibang video, guys, okay? So, yun guys. Kung may mga tanong kayo, request, suggestion, i-comment nyo lang. And then, if you like this video or anything related to Web3, don't forget to like and subscribe. Again, this is Kanzaki VeChain. See you at the next one. Bye-bye.